Magandang umaga. So, nandito tayo ngayon sa panibagong talakayan. So, magbibigay tayo ng kahulugan tungkol sa pagsulat. So, ano nga ba ang pagsulat? Ayon kay Zing at Jean, ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahan na naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika, at iba pang elemento. Dadako naman tayo sa pagpapakahulugan ni Badayos. So, ayon sa kanya, ang kakayahan sa pagsulat ng mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami. Maging ito ay pagsulat sa unang wika o maging sa pangalawang wika man. Excuse me. Ayon naman kay William Strunk, E.B. White, pagpapakahulugan niya sa pagsulat ay ito raw ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao. Dadako tayo kay Kaylag. Ayon sa kanya, ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak. Gayon din naman ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ang pag-iisip. So, kakambal pala itong pagsulat sa pag-iisip. Dadako naman tayo kay Helen Keller. So, ayon sa kanya, ang pagsulat ay isang biyaya, kabuuan ng pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. Then, ang uri ng pagsulat ay binubuo ng iba't ibang uri. Una, tinatawag na malikhaing pagsulat o yung creative writing. So, ito ay nagbibigay ng aliw, nakakapukaw ng damdamin, at nakakaantig sa imahinasyon, at isipan na mambabasa. Ito ay bunga ng malikot na isipan o katang-isip ng manunulat na maaaring batay sa tunay na pangyayari ng kanyang buhay o ng mga taong nakapaligid sa kanya. So, ang uri ng malikhaing pagsulat ay may kwento, dula, tula, maikling sanaysay, comics, script ng teleserye, kalyeserye, musika, pelikula at iba pa. Halimbawa nito ay ang kwento na, maraming kwento na pwedeng maihalimbawa natin sa malikhaing pagsulat o yung tinatawag na creative writing. Kahit na nga kwento sa kanya-kanya yung buhay ay pwede nating magiging halimbawa sa malikhaing pagsulat. Dadako tayo sa pangalawang uri ng pagsulat. Ito ay tinatawag na technical na pagsulat or technical writing in English. Layunin ng pagsulat na ito ang pag-aralan ng isang proyekto o kaya bumuo ng isang pag-aaral na magbibigay ng kalutasan sa isang suliranin o problema. May tuturing na malawak ang kaisipang nasasakop ng ganitong uri ng sulatin at inaasahan na ang makauunawa lamang nito ay ang mga taong may kaugnayan sa proyekto o suliranin na may kinalaman sa tiyak na disiplina o larangan. Isa sa mga halimbawa nito ay mga risk assessment on working in an office environment, feasibility study on fish propagation business, at proyekto sa pagsasaayos ng ilog ng Marikina. Pero para sa atin dito, ituturing natin pang inhinyero na gawain. Kinadako tayo sa pangatlong uri ng pagsulat. Ito ang tinatawag na professional na pagsulat or professional writing. Ito ay isang pagsulat na may kinalaman sa tiyak na larangang natututuhan sa akademya o paaralan. Binibigyan pansin nito ang paggawa ng mga sulatin tungkol sa napiling profesyon o bokasyon ng isang tao. Halimbawa nito ay ang police report na ginagawa ng pulis kapag meron silang incident na nangyari sa isang lugar. Then, lesson plan naman na ginagawa ng mga guro. Hindi po pwede ang isang guro na pupunta sa isang classroom na walang pagpaplano sa kanyang aralin. Kung pag-uusapan naman natin ang doktor,
So, meron din silang tinatawag na patient's journal. Ginagawa nila yan bilang batayan kung anong nangyari sa pasyente na yan. Then, sa isang investigador naman, tinatawag na investigative report. Naglalaman doon yung mga taong pinag-iimbestigahan nila. Then, kung pag-uusapan naman natin yung abogado, meron din silang ginagawa ng mga reports katulad ng legal forms o di kaya pleadings, kung ano na nangyari sa kasong kanilang hinahawakan. Then, pang-apat na uri ng pagsulat ay ang tinatawag na journalistic na pagsulat or journalistic writing. Ito ay may kinalaman sa mga sulating pamamahaya kung saan kasama narito ang pagsulat ng balita, editorial, nathalain, artikulo at iba pa. So, kapag usapan natin yung journalistic na pagsulat, nai-involve dito yung mga manunulat, yung mga journalist, yung mamamalita ba? Sila ang involved dito sa journalistic writing. Mga mamamahayag. So, mahalaga mga sumusulat ng ganitong uri ng pagsulat dahil kailangan bihasa sila sa pangangalap ng totoo, objektibo, at mga makabuluhang balita na kasalukuyang nagaganap sa ating lipunan. Kung sasabihin natin objektibo, wala kang kinikilingan, wala kang pinapanigan. Ginagawa mo lang yung serbisyong totoo at pawang katotohanan lamang ang iyong ibabalita. Then, dadako tayo sa panglimang uri ng pagsulat. Ito yung tinatawag na referential na pagsulat or referential writing. So, may dalawang pangunahing layunin ng ganitong uri ng sulatin. Una ay layunin ng pagsulat na ito ay magbibigay ng pagkilala sa mga pinagkukunan ng kaalaman o impormasyon sa paggawa ng isang konseptong papel, thesis o disertasyon. Pangalawa at panghuli, ang layunin ng pagsulat na ito ay rekomenda sa iba pang manunulat ang mga sangguniang maaring mapagkukunan ng mayamang kaalaman hinggil sa isang tiyak na paksa. Kalimitang nakikita ang ganitong uri ng sulatin sa huling bahagi ng isang pananaliksik. Kaya naman sa kabanata kung saan naglalaman ng RRL o Review of Related Literature. Ginagawa itong uri na pagsulat na ito para maiwasan natin yung pagiging plagiarism ba. So, kailangan kukunin natin kung sino man yung sumulat ng kinopya mong sulatin. So, ang RRL ay mga pag-aaral na pinaghanguan ng mga prinsipyo at batayan upang makapagbalangkas ng mga konsepto sa pagbuo ng isinasagawang pananaliksik. So, nakikita nyo yan sa inyong mga pananaliksik. So, isa sa mga halimbawa dito ay ang resulta ng isang pananaliksik na isinasagawa na mag-aaral sa, so, halimbawa na ito ng pananaliksik. So, dyan kinokopya ko na lang. Okay, halimbawa pa rin ito ng karugtong pa rin ito. Then, ang pang-anim na uri ng pagsulat ay ang akademikong pagsulat or academic writing. Isang intelektual na pagsulat ito kung saan nakakatulong ito sa pagpapataas ng kaalaman ng isang individual sa iba't ibang larangan. Ayon kay Arrogante, ang pagbuo ng akademikong sulatin ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang individual. Ang mga manunulat ng akademikong pagsulat ay kinikilala dahil sa husay ng kanilang kakayahan sa pangangalap ng mahahalagang datos, mag-organisa ng mga ideya, lohikal mag-isip, mahusay magsuri, marunong magpahalaga sa orihinalidad ng gawa ng iba. May inobasyon at kakayahang gumawa ng synthesis. Pili na pili ang mga salitang ginagamit sa akademikong pagsulat at isinaalang-alang ang layunin ng mambabasa. So, isinaalang-alang din ang mahigpit at wastong paggamit ng retorika sa mga ganitong uri ng sulatin. Dagdag pa ni Edwin Mabilin, ang lahat ng uri ng pagsulat ay produkto o bunga lamang ng akademikong pagsulat.
kung saan lubos na pinataas ng masusing pag-aaral sa pamamagitan ng pagsisiyasat at pananaliksik. So, ayun yan kay Julian et al. Noong taong 2016. So, ito ay halimbawa na karasan na isang batang ina. So, halimbawa ito na academic na pagsulat. Abstract lamang ito na isang pananaliksik. So, ito yun. Layunin pananaliksik na ito ay ang malaman at mabatid kung ano ang pinagdadaanan ng mga batang ina sa 6 na aspeto: emotional, spiritual, mental, financial, relational, at social. Okay, so karugtong yan. Oo. Okay, basahin nyo na lang hanggang sa dulo. Oo. Okay. Then, karugtong din yan. Then, kapag, okay, basahin nyo lang hanggang sa dulo. Halimbawa lang rin naman yan. So, wrap up tayo. Ang pagsulat ay isang mental at physical na aktibidad na isinasakatuparan para sa iba't ibang layunin. So, mahalagang aktibidad na ito sapagkat ipinapalabas nito ang kakayahang pampag-iisip ng isang individual. Sa pamamagitan ng pagsasatitik nito, masusukat din ang pagkamalikhain ng isang individual sa pamamaraan ng kanyang pagsulat. So, dito natin malalaman kung talagang bihasa ka. So, napakahalagang sanayin at pag-ibayuhin mo ang iyong pagbabasa kung nais mo maging matagumpay sa pagsulat. Dahil ang lawak na iyong may susulat ay nakabatay sa lawak ng iyong pagbabasa. So, hindi ka pala basa, malamang wala ka ring maisusulat na maganda.